Sa bawat bahay po, hindi lang po dito sa akin, binigyan kami ng ganitong ano. Time check muna tayo. 12:05 na ng tanghali. So, kakain na tayo ng lunch. At ayun, kakagising ko lang po ngayong araw. Bale, ito na lang kakainin natin guys. Pizza. Pumili nga pala ako nito kagabi. Actually guys, 2 box itong binili ko. Kaya yung isang box, tinapon ko na. Kaya nilagay ko na lang sila sa isang box. Kasi nga yung iba kinain ko na rin kagabi. So, papainit muna natin. Kasi mas masarap kumain na pizza pag mainit-init pa. Okay guys, kakain na po tayo ng lunch. Oh, nahulog pa yung isa. Sa ngayon, maglalaban na tayo ng mga damit natin habang Sabado po ngayon at day off natin. Ang lalaban natin ngayon guys, dahil nalaban ko na yung ibang damit na pangpasok ko sa trabaho. At ito naman yung nalaban ko, yung pang-alis natin tsaka yung pang-bahay. Habang may naiiwan pa. Pero may kasi pang mga alis naman yung labahan. So ayun lang naman. Bali siguro sa susunod ito namang bedsheet yung laban natin ulit. Siguro by October lalaban natin yan. So sa ngayon nga pala, dito ako sa Lamo para bumili ng mga pang-stock natin sa bahay. At mag-grocery muna tayo habang wala pa tayong ginagawa ngayon. Dahil paubos na naman po yung stock natin sa bahay. So update muna tayo sa mga presyo ng bigas ngayon dito sa Lamo. Ang 10 kilos nga po pala, ito po yung 10 kilos, nagkakahalaga na po ng 8,413 yen or nasa 3,270 in pesos. Grabe na yung 10 kilos nila dito, patuloy nang tumataas. Sabi nga sa balita, patuloy pa rin daw itong tataas ang presyo ng bigas. Tapos dito naman, ito naman yung mga 5 kilos na bigas at nagkakahalaga ito ng 4,309 yen or nasa 1,675 in pesos. Tapos itong brand naman to ay nagkakahalaga ng 4,525 yen. 5 kilos po yan guys. At malapit-lapit na nga din umabot ito ng 5,000 yen kada 5 kilos. Imagine niyo po guys, yung 1 kilo ng bigas dito ay 1,000 yen na. At dito nga po pala ay ubos na ang mga old stock ng mga bigas. Halos lahat po ng mga bigas dito ay mga bagong ani pa. So meron silang 8 kilos na bigas dito na nagkakahalaga ng 5,389 yen or nasa 2,100 in pesos. Pero sa ngayon hindi mo na ako bumili ng bigas, baka kulangin tayo sa budget. So ayun po, naka-weigh na rin ako. At ito nga pala yung mga pinamili ko sa Lamo kanina sa may grocery. Bumili ako ng itlog dahil
tuwing almusal, ito yung kinakain ko pagka bago ako papasok sa work. Tapos dahon ng bawang or tinatawag natin na nira. Ang ginagawa ko dito, hinahaluan ko ng toge or yung moyashi. Tapos bumili rin ako ng hipon. Ito yung gagawin natin pag magluluto tayo ng sinigang. And then manok. Gagawin natin tong adobo sa susunod na araw. Tapos bumili rin ako ng laman para ihahalo natin to pag mag-aadobo tayo. Bumili din ako ng isda, guys. Pwede rin natin i-prito to or pwede natin gawing paksiw. Wow! Maliban sa isda na binili ko, bumili rin ako ng salmon or tinatawag itong salmon belly. Pwede rin naman natin gawing ibang mga putahe. Basta pag-iisipan ko lang kung ano yung masarap na gawing putahe dito sa salmon. And then giniling na baboy. In case na wala na tayong maisip na ulam, meron naman itong giniling pang sahog-sahog, ganun. And then bumili rin ako ng mga gulay tulad ng okra. Ito, dalawa na yung binili ko pang sahog natin sa sinigang. Porenso or tinatawag nating spinach, tsaka beans, bagyo beans. At bumili rin ako ng kamatis tsaka green onion leaves. Bali meron pa akong sibuyas sa ref kaya hindi na ako bumili kanina. Ito din, tortang talong. Talong pala. Bala ko kasing magluto ng tortang talong, guys. Dahil ito yung nakakamiss na ulamin minsan. And in case na maubos na yung ulam natin, meron tayong stock na spam. Wow. Luncheon meat. So, ayun lang naman binili ko, guys. At syempre, hindi rin mawawala ang kape. Pagkagising natin sa umaga, meron tayong kape. Ayan po. Nagtataka lang ako dito, guys. Itong kape na to, grabe na yung taas ng presyo nito. Kahit na yung Nescafe lang na na pure na kape, talagang mabigat na sa bulsa. So, hindi lang pala bigas ang mahal ngayon, guys, kundi kape din. Ito na. Tsaka itlog, yun, nagtataas na yung presyo ng itlog, pati itong kape, lalong-lalo na to. Kanina nga, guys, pinakita ko sa inyo yung mga presyo ng bigas kanina, kaya hindi na muna ako bumili dahil sa sa sobrang mahal na rin ng bigas, at tsaka magkukulang din tayo sa budget natin dahil nga isang lapad lang kasi yung dinala ko kanina pang grocery natin. At tsaka meron pa naman kasi tayong bigas dito kaya pag once na naubos na yung bigas natin, saka tayo bibili. Ang total bill nga pala na pinang grocery ko, guys, ito po, 7,891 yen. Ayan po yung ito pa yung total. Halos mag-8,000 yen na po. At hindi pa kasama yung bigas dito. Pag siguro pag sinama natin yung bigas, siguro nasa 13 or 14,000 yen yung mga gastos natin. Actually, guys, dati nga pala nung nag-grocery ako long time ago, halos yung isang lapad kasya na sa akin yun sa isang buwan. Pero ngayong panahon na to, talagang talagang hindi nagkakasya. Talagang yung mga yung mga bilihin dito ay patuloy na tumataas. Ayun, guys, so kakain na tayo ng dinner ngayon. At nagluto nga pala ako ng paborito kong spaghetti. Ayan. Wow! Dahil alam niyo naman po, favorite laging niluluto. Pero this time, hindi lang giniling na baboy yung nilagay ko dito. Meron na siyang hipon. Yan po. May hipon siya. So, ito, titikman na natin. Mas nagustuhan ko ito ngayon, guys, kasi medyo may anghang siya. Tsaka malasa. Yung last na nagluto ako ng fettuccine, matabang, walang lasa. Siguro konti lang nailagay ko ng mga panlasa doon hindi ko siya na-itansya. Kaya doon ako nagkamali.
So time check muna tayo, mag-alas 8 na ng gabi. At meron nga palang nag-doorbell kanina dito sa bahay. Sa bawat bahay po, hindi lang po dito sa akin, binigyan kami ng ganitong form. Ito po yung tinatawag natin na census dito sa Japan. Actually guys, every 5 years po ay nagkakaroon ng ganitong census. Ang sumasagot po dito, lahat po, mga Hapon, maski po mga foreigners na katulad ko, required po natin itong sagutan, itong national census nila dito sa Japan. So nakikita nyo dito, nag-start sila na mag-apply ng census noong September 20. Ayan po, papakita ko sa inyo hanggang October 8 lang po yung pag-fill up nito guys. At ang maganda dito, pwede kayong mag-fill up dito sa online. Pero pag once na hindi nyo na-fill upan itong census na to after October 8, bibigyan pa kayo ng warning. Katulad ng may pupunta sa inyo dito at magdo-doorbell, tatanungin kayo kung bakit hindi nyo pa nasasagutan itong census. Dahil nga po required itong sagutin guys. At kung hindi nyo pa naisagot ito, kahit na paulit-ulit silang pumunta dito, maaari po kayong na ma-penalty or pagmultahin. Kaya mas maganda po na sagutin na lang po natin itong census na to, kasi po every 5 years po ay nagaganap po itong census na to. So sa ngayon po, ang population pa ng Japan ay nasa 123.3 million. Medyo nabawasan po ito guys compare po sa mga nakaraang taon. Halos nabawasan po ito ng 0.55%. At expect pa daw natin na bababa pa yung population dito sa Japan. Dahilan na rin po sa pagkonti ng mga birth rate. Kaya yun din po yung nagiging epekto guys kung bakit nababawasan po yung mga population dito or yung bilang ng mga tao dito. So sa loob naman po nito, meron pong mga iba't ibang mga papel or mga yung mga instructions kung paano nyo ito sasagutin. At pag sa online naman, ang alam ko meron silang QR code dito, so hindi ko na ipapakita sa inyo. At pag sa online kayo sumagot ng census, meron silang login na binigay dito, at saka yung password, at saka yung access key kung sa online. Pero mas prefer ko guys na sagutin nyo na lang po ito sa online para po sa mga nakatira dito sa Japan at nakatanggap nitong itong 2025 census na to. So next naman po, kung ayaw nyo po itong sagutin through online, meron naman po kayong matatanggap na ganitong papel. Ayan po. So titignan lang po natin Ayun, medyo marami din po siya. Bali meron siyang 16 na questions. Yeah, tama po, 16 na questions na dapat yung sagutan dito. At pag once na nasagutan nyo na po itong lahat ng nasa tanong na to, saka nyo po ilalagay ito sa sobre, itong envelope na to. Sa mga hindi po sasagot through online at gustong ihulog sa post office, ilalagay nyo lang po dito yung papel na to dito sa loob ng envelope. At hindi na kailangan ng hindi na kailangan ng seal or stamp. Ang kailangan lang dito yung Yubin Bango nyo or yung postal code nyo dito sa Japan at yung address nyo dito. At saka yung pangalan ng pangalan niyo syempre. At ito po yung mismong guys, ito po yung mismong instructions para may pagbabasihan tayo para para masagot natin itong nasa papel. At problema nga lang po, wala silang English translation. Ayun po. Again guys, ang deadline ng pagsagot nito ay hanggang October 8 lang po. Ayan po, ingat lang po kayo sa due date at nagsimula na ito nung September 20. So ang date ngayon is September 27. So meron pa tayong 2 weeks para sagutan itong census na to. Kaya mas maganda po pag sagutin na natin to habang maaga pa. At good news po guys, pag gusto yung sumagot ng census sa online, meron silang English translation. Kaya may makikita po kayong language doon sa bandang taas at piliin nyo na lang po yung language na gusto nyo. Kung English at iba pang mga language. So okay guys, natapos na rin natin sagutin itong census through online. Kaya sinagutan ko na siya sa online kasi nga mas madali at meron siyang English translation. Kaya hindi na tayo nahirapan na na magbasa ng Nihongo kasi nga meron na siyang English translation. So nasagutan natin siya ng medyo mabilis
At mas okay din na nag-submit na tayo ng maaga kaysa dumating pa itong October 8. Para wala na rin kasi tayong poproblemahin guys. Tsaka nga pala kanina, nung sumasagot ako kanina sa online, yung patapos na ako doon, tsaka ako nilagay yung phone number ko. Kaya in case na pag may mali sa pinilapan nyo, pwede kayong tawagan ng, ng City Hall para i-clarify sa inyo kung ano yung may mali na something para palitan nila kung ano yung tama. So ayun lang po. At para po sa mga kababayan natin dito sa Japan, kailangan po nating sagutin itong census na to para maiwasan po natin yung yung penalty sa atin. Para malaman natin kung ilan yung population natin dito sa Japan. So meron nga pala akong bad news sa inyo guys. Nasira nga pala itong tripod ko na ginagamit ko sa pagbablog. Ito po. Dahil tatanggal po yung naputol po yung stand ng nito, yung stand ng paa niya. Dahil po dun yung gumising po ako dun sa kama nun para mag-CR at nakapatay po yung ilaw nun. Bigla ako kasing naapakan to. Itong stand ng tripod ko. At siguro nagtagal rin sa akin to ng 2 years rin sa akin to eh. At ginagamit ko ito habang nagbablog ako. Pero okay lang po yan. At mag-order lang siguro tayo ng bago sa Shein app. Kasi pag sa Shein kayo nag-order, mas mura po kasi yung mga doon, yung mga binibenta nila doon. At yung ginagamit kong tripod ngayon, yung puti na medyo maliit lang. Ang ginawa ko para tumaas itong tripod ko, pinatong-patong ko yung plastic dito. So, ayun, maya-maya mag-order ako ng bagong tripod sa Shein na ganito rin kataas. Ang maganda kasi dito guys, adjustable kasi siya eh. Abot pa to hanggang halos, mas matangkad pa itong itong tripod na to kumpara sa akin eh. So, ayun po, paalam na dito sa aking tripod. Na kasi na-damage pa. At mag-iingat na lang tayo sa susunod para wala nang masira pa ulit. So hanggang dito na lang muna po tayo guys. At syempre bago ako matulog, manonood muna ako ng Alice in Borderland sa Netflix. Dahil kahapon po ay lumabas na yung season 3 ng Alice in Borderland.